Tayo po ay dadako na sa pakinig ng salita natin pinakamamahal Pinoon at bilang paggalang, tayong lahat ay tumayo at ito pinadalhin ng ating mga beloved Sir Mars Pactuan. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you po. Ating beloved ko, Preacher Brother Jose Rebilla. Tayo mga minamahal ay manalangin sa mga sandaling ito. Tayo po ay magtaas ang ating mga kamay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Aming pinakamahal na Panginoong Jesus, kami dakilang Diyos ay nagpapasalamat po. Taos sa aming mga puso, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, sa iyong paggabay at patnubay sa bawat yugto ng banal mong gawain. Salamat, mahal na Panginoon, sa mga pagpupuri po namin na Diyos. Salamat sa mga pinagpalang mga patotoo na naibahagi na yung mga anak, sa mga pinagpalang awitin ng mga beloved choir, sa mga anak mo na bigyan ng kaloob ng kanilang mga tithes and offering. Isa lahat sa iyong matamis na presensya. Patuloy mo ipinadarama sa aming lahat. Narito kami sa pinakamahalagang bahagi. Ang pakikinig namin ng mga banal mo salita, lumalapit kami, mahal na Panginoon, nagpapakubaba. Kahabagan mo kami at patawarin na sa pangunang panalangin na aming minamahal ginagalang mahal na pastor, laki po ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya, O Diyos, sa mga salita sa mga sandali pong ito. At sinasaway namin ang lahat ng hadlang, lahat ng gawa ng kaaway, all the musapinisas and Philippine doubts, cast out from us in the mighty name of Jesus, in the name of Jesus. And everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Salamat po sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Sa mga sandaling ito, tayo po ay nagpapaabot ng ating pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat. He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega, our loving God, our dearest Jesus. Tayo rin po ay nagpapaabot ating pagbati po, ating pagrespeto, dobleng paggalang at pag-alala sa mga pinagpalang pagtuturo at pangangaral, ang ating pagmamahal sa ating pong dearly beloved honorable parents in the Lord, ating pong dearly beloved honorable pastor, Evangelist Willis Rod Almeda, and our dearly beloved honorable assistant pastor, Linus Almeda. Also, we greet with love and respect the beloved Almeda children and family. Sa lahat po, ating mga minamahal at tinibig po natin ng mga beloved brethren dito sa lugar ng Pampanga and all over the world, mga minamahal beloved webcast viewers, magandang madaling araw na po sa lahat ng mga beloved co-workers, beloved musicians, beloved co-preachers, maging sa lahat po ng minamahal na mga bisita. Everybody shout, Amen. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Kindly po ating basahin ang ating mga Biblia. Praise the Lord. The book of 1 John, chapter 4, verse 19. From the book of 1 John chapter 4, verse 19. We love Him because He first loved us. Amen. Dito po sa unang Juan, ang kabanata ay 4 at ang talata ay 19. Ito po sinasabi, tayo'y nagsisibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Amen. Everybody shout, Amen. Salamat po sa ating mahal na Panginoon sa pagbabasa ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Ating pamagatan ng ating paksa sa mga sandaling ito, Love God and His Church. Patungkol sa pag-ibig, mga minamahal, sa ating pinakamahal na Panginoon at sa Kanya pong iglesia. Ang sabi rito ng salita ng dakilang Diyos, tayo'y laging inuutusan ng salita ng mahal na Panginoon. Tayo umiibig sa Diyos sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, ito ang susi, ito po ang dahilan, ito mga minamahal ang mahalagang bagay kung bakit tayo ngayon naritong tinawag ng mahal na Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na Kanyang ibinigay ang Kanyang buhay para sa ating lahat, siya, mga minamahal, na sagana at mayaman sa lahat ng bagay ay nagpakaduka upang tayo, mga minamahal, ay magsiyaman sa pamamagitan ng Kanyang dakilang pag-ibig, dakilang sakripisyo. Kaya tayong lahat ay natutong umibig sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil hindi ka masasabing totoong Krisyano pag wala kang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Ang pag-ibig natin po sa Diyos ay hindi lamang po
sa ating salita. Hindi lamang mga minamahal natin mahal ang Diyos pagka magaganda ang nangyayari sa buhay natin. Ibig sabihin, minamahal pagka totoong iibig ka sa mahal na Panginoon, maging sa kahirapan, sa pagsubok, sa pag-uusig, mananatili ang iyong pagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, napakahalaga po sa buhay Kristiyano, mga minamahal ko, na ating matutunang mahalin ay ibigin ng tapat totoo sa mahal na Panginoon. Sapagkat yan po ang greatest commandment ng dakilang Diyos. Love God, mga minamahal, with all our hearts, our mind, our soul, mga minamahal. Yan po ang greatest commandment ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya nga, ang iglesia, ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, the church is the bride of Christ. Ang iglesia, mga minamahal, ang mismong inibig ng ating mahal na Panginoon. Sapagat ang church, ito po ay group of believers, mga tinawag ng mahal na Panginoon, mga binanal ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, Amen. Basahin natin ang ating next verse, kindly. From the book of Ephesians chapter 5 verses 25 to 29. Husbands, love your wives as Christ also loved the church as gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it himself glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies, that he that love his wife love himself. For no man ever had hated his own flesh, but nourished and cherished it, even as the Lord the church. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Efeso, Kapitulo 5, ang talata po ay 25 hanggang 29. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia, at ibigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay mahihirap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanyang sariling asawa na gaya ng kanyang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino man ang napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Amen. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Everybody shout, Amen. Maminamahal, ang sabi po ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon, na ang pag-ibig ng dakilang Diyos sa kanyang iglesia, ibig sabihin ba, minamahal, sa mga tinawag, pinili at hinirang ng ating mahal na Panginoon. Tayo po, ang sabi ng Biblia, we are the body of Christ and members in particular. Sabi ng talatang 25, nabasa natin kanina, ang sabi po rito ng salita ng ating mahal na Panginoon, sa 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ibig sabihin, minamahal, nandun yung tinatawag na pag-ibig. Everybody shout, praise the Lord. Simula na tayo makilala ang mahal na Panginoon, hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, mananatili yung pag-ibig sa puso natin para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, Amen. 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 Dahil pag nawala na yung pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, mapanganib po yan. Diba? Iibig ka sa mahal na Panginoon, dapat hindi nagbabago. Praise the Lord. Dapat matamis ang pagmamahal natin sa mahal na Panginoon, katulad ng presensya ng mahal na Panginoon na lagi nating kinauuhawan. Lagi nating pinakakananasa kung bakit tayo maminamahal umaattend, bakit tayo nagpupuri, maminamahal, sapagkat tayo selyado ng kapangyarihan ng Espiritu ng mahal na Panginoon bilang mga totoong mga anak ng ating dakilang Diyos. Upang kanyang pakabanilin ito at
nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Ang sabi po rito, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati. Amen. Na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Tayo po mga minamahal ay iglesia, binanal ng mahal na Panginoon. So hindi pala yung mga naglalakihang mga katedral, mga gusali. Ang iglesia ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, mismo ang mga believer na mga tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung saan tayong lugar naroroon na yung ating pong bahay-sambahan, ano man ang kalagayan nito, mga minamahal, basta't mahalaga, meron tayong mapagdadausan ng gawain, merong bubong, mga minamahal, na tayo ay masisilungan. Ang mahalaga sa mahal na Panginoon ay ang laman ng puso ng lahat ng sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yung laman ng ating puso, yung ating intention, yung ating motive, mga minamahal, why we serve God, why we belong to the church, kung bakit tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng salita ng ating pundakilang Diyos, itutuloy natin, gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Amen. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagat walang sino man na napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan. Amen. Kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Ibinigay ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Kaya nang tawagin tayo ng ating mahal na Panginoon, dinala tayo ng mahal na Panginoon sa kanyang true church, ang tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Na kahit magbangon ang mga evil spirit mula sa impyerno, hindi po magtatagumpay sa totoong church, sa totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon. Yung kapangyarihan, taglay ng lahat ng mga believer para labanan ng lahat ng masasamang espiritu, ang mga evil spirit, nagbibigay mga minamahal ng masamang pag-iisip. Ang trabaho ng dyablo ay sirain ang